Episode 312 na nga tayo ng abot kami na pangarap mga kapuso araw ng Huwebes, September 7, 2023. Nagulat nga itong si Moira dahil nga biglangan dumating itong si Robert. Sakto, papauwi na nga itong si Moira ng bahay. Galing nga sa Apex. Nagulat siya, himala, dinalo mo ako dito. Natural, dahil asawa kita. Siya nga pala, gustong gusto ko na talaga umuwi. Alam mo lang kung gaano na ako inip na inip. Kasi ayoko naman na mangyari sa akin to, no? Ako ang owner ng hospital na to, tapos wala akong gagawin. So, sabi naman ni RJ, no, okay lang naman si Zoe, tumawag siya sa akin na hindi siya uwi sa bahay. Nandoon na siya sa kaibigan niya. Friends, naku, hindi po pwede yan. Sabi naman ni RJ, no, siya, uwi na ako. Inig na lang naman kita. Ba't saan ka pupunta? May dinner kami na Ate Giselle sa ni Papa. Kakatagpuin ko sila. Hindi ka pwedeng umalis, Robert. Mag-stay ka lang dito. Hindi pwede. Hindi mo ko remote control, Moira. Kahit asawa kita. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Samantala, malis na nga si RJ. Samantala, balik tayo kina Annalyn, no? Talagang galit na galit si Chang Susan. Sabi nga ni Lynette, ay alam naman natin na merong issue na ginawan kami na masama ng nanay mo. So, okay lang ba yung sayo? Zoe? Sabi naman ni Zoe, opo, alam ko naman po yun na magkasampa ng kaso si ma'am. Pero ginagawa ko po itong writing na to. Sabi ni Chan Susan, no? Writing? Hindi sana sinabi mo na noon pa na merong ginawang kasalanan niyang nanay mo kay Annalyn, kay Lynette, pati sa tatay mo. Kay tatay, bakit? So naalala niya yung mga panahon na nasampal siya ng nanay niya. Sabi nga naman ni Zoe, criminal ka, pinatay mo si dad. Sabi ni Moira, hindi mo alam pinagsasabi mo. Sabi naman ni Zoe, no, bakit? Sige, sabihin mo. Dahil hindi ka anak ni Robert. Alaman niya, no? O sabi ni Zoe, no, hindi totoo yung binibintang nyo. Sabi ni Chang Susan, no, hindi, totoo yan. Huwag ka na magkaila. Sinungaling ka. Sabihin mo na kasi yung totoo. Sabihin mo na ang lahat para isang bagsakan na. Sabi ni Annalyn, huwag niyo po pagsabihin ng ganyan si Zoe. Pinapunta ko po siya dito kasi bisita natin siya. Maayos siyang pumunta dito, kaya huwag niyo po siyang tarpuin ng ganyan. Sabi naman ni Chang Susan, tinan mo, pinapadama ko lang sa kanya kung anong naramdaman mo nung sinasaktan ka ni Moira. Samantalang ito na, nagkita na nga sila Obeng saka si Giselle. Sabi niya, Ben, dito ka pala. Akala ko ba magkikita na tayo sa restaurant? Ate, nandito ko para sunduin kita. Nasaan ba si Papa? Sabi naman ni Giselle, totoo niya wala dito si Papa. Sorry, Obeng. Kasi ito nang talaga yung way ko para makausap kita ng masinsinan. Sabi naman ni RJ, sana ate sinabi mo na sa akin kanina pa. Okay lang naman sa akin. Walang issue yun. Talaga ba? Kasi hindi ko naman kasi makita kung paano ka i-approach buti na lamang talaga nagkatotoo yung mga beliefs natin, nagkatugma bago maganap yung lindol. Na napatunayan mo yung pag-uugali ng asawa mo na talagang napaka-impacta. Sinabi naman ni Robert, no, okay lang naman sa akin yun, ate, na magkita tayo, lalo na't ngayon alam ko na ang totoong pag-uugali ng asawa ko. So, sabi naman ni Giselle, meron tayong mga kailangang pag-usapan, lalong-lalo ng Apex. Alam mo, Robert, pwede mo naman bawiin ng PSA pwede mong bawiin ng Apex. Sa'yo naman talaga yun. Huwag mo nang hayaang ipamahala pa yan kay Moira. Alam mo ba, simula nung si Moira na namahala ng Apex, nagkaroon sila ng headed na demon na talagang scheming and manipulative at talagang napakasama. Alam mo, kailangan mong bawiin ang dating sayo, Obeng. Kailangan talaga ipagmukha mo dyan sa asawa mo na ikaw ang may karapatan. So, narinig sila ni Moira, bilang dumating. Ano yung dapat kong malaman? So, nagkasagutan yung dalawa. Kung nga rin mabait si Moira. Samantalang ito namang si Lynette, sabi niya, kasi hindi naman kasi talaga mawawala sa isipan namin na merong ginawang masama ang mami mo sa amin. So, sabi naman ni Annalyn, Nay, Chang, itigil niyo na ho ito. So, ito talaga si Chang Susan, talagang masama ang loob. Sabi niya, no, Zoe, pasensya na ha. Sabi naman ni Zoe, kung ganun, alis na lang ako. So hanggang umalis na nga itong si Zoe at humingi rin siya ng pasensya dahil naistorbo niya nga ito. Samantalang itong si Annalyn, nagtalo sila ng lola niya, no? Sabi niya, alam naman po natin na may kasalanan si Zoe.
Pero hindi po sa pagkakataong ito. Una po natin ipakita sa kanya na pinagtutulungan natin siya. Alaanin niyo po, Lola, kapatid ko pa rin po si Zoe. So ito na, nagtalo na sila ni Giselle. Sabi ni Giselle, no, bakit ayaw mo pakita sa asawa mo ang totoong pag-uugali mo? No? So, nagbabait-baitan ka. Mapagkunwari ka rin naman. So sabi naman ni Giselle, no, so alis na ako, Ubing. Nawalan na ako ng gana na makipag-dinner sa'yo. Basta yung mga sinabi ko sa'yo, alahanin mo, itindihin mo yun. So ito naman si Moira, talaga nagbabait-baitan at nagsusumbong pa siya kay RJ. Sabi niya, kita mo na, pinipilit ko maging mabuti asawa sa'yo, RJ. Pero ginagawa sa akin yung kapatid mo. Binabasos niya ako, binabaliwala niya ako. Sabi naman ni RJ, nariltok si Moira, no. Alam mo, hindi naman siya magkakaganyan kung hindi mo siya ginawa ng masama. Ikaw lang ang makakasagot niyan kung bakit nagkakaganyan siya sa'yo. Tama naman si RJ di ba? Ito mo tong si Moira, nagbabait-baitan, napaka-plastic kapag nandiyan si RJ, di ba? Pero kapag wala si RJ, talagang grabe siya kung makasugot at makapang-away kay Giselle, di ba? So tama nga naman tong si RJ. Kaya sabi ni RJ, alis na ako. Nawalan na rin ng gana si RJ na makapag-usap pa kay Moira, di ba? So yan, nagkasagutan sila. So hanggang sa iniwan na nga ni RJ itong si Moira. Ngayon, eto na. Biglang tumawag si Moira dito kay Doc Joy. At inalam nga kung magkasama nga sila ni Zoe. Samantalang itong si Doc Joy biglang nadulas. Sabi niya, nandun po siya sa bahay ni Annalyn, magkasama po sila. What? Magkasama sila? Anong ginagawa niya doon? So nadulas si Doc Joy. Doc Joy, narinig ko sinabi mo. Magsabi ka sa akin totoo, huwag ka magtago. Sabihin mo, magkasama ba sila? Opo, Ma'am Moira, magkasama po sila Kagaling lang po doon ni Zoe. Tumawag po siya sa akin, magkuusap po kami sa phone kanina. So ito na nga, susundan na ni Annalyn itong si Zoe. At pinipigilan siya ni Chang Susan. Sabi naman ni Chang Susan, sige na, ako naman may mali Ako na may mali, ako na may kasalanan. Sorry kung nasaktan ko kayo. Drama ang Chang Susan nyo, napaiyak na siya. So ayun naman talaga ni Lynette, inaawat niyo yung dalawa na itigil na nga ito ni Chang Susan. Tapos si Annalyn, wag na nga sagutin si lola niya, unawain na lang daw. So sabi naman ni Annalyn, pinaunawa niya sa lola niya na yun nga, magkapatid nga sila, kaya wag na muna daw ungkatin pa yung mga nakaraan na problema. Inaalala lang naman kasi ni Chang Susan itong si Annalyn, diba? Concern siya Samantala si Annalyn, hinahabol si Zoe, lumabas siya ng bahay. At inawat nga siya ni Lynette. Sabi ni Lynette, huwag mo nang habulin si Zoe. Nakalis na, hayaan mo na siya. Sabi naman ni Annalyn, Nay, hindi ko pwedeng iwan si Zoe. Hindi pa naman niya kabisado tong lugar na to, bago lang siya dito. Hanggang sa dumating na nga ang devil. Wala iba kundi si Moira. At talaga nandito pa talaga siya sa bahay ng mga ahas. Dinala mo pa talaga siya dito. Ilabas niyo ang anak ko. Ito namang si Zoe naglalakad. Naalala niya yung mga sinabi sa kanya ni Chang Susan, nasasaktan siya. So nag-flashback sa kanya. Pero tutulungan siya. Inuungkat yung mga kasalanan na nagawa ng nanay niya. Napasalita siya dito, sabi niya, pasensya na Annalyn. Hindi niyo pwedeng malaman ang ginawa sa inyo ni Mami. Yun lang ang pwede kong gawin, ang ilihim. Tapos nagkasagutan nga sila. Sabi ni Lynette, umalis siya dito. Kaalis niya lang. Sabi naman ni Annalyn, Ma'am Moira, hinahanap po namin si Zoe, kaya nga kami nandito sa labas Sabi ni Moira, sinungaling, ilabas niyo ang anak ko. Sabi naman ni Chang Susan, hoy, wala nga dito ang anak mo Umalis na lang siya bigla. Sabi naman ni Moira, siguro may ginawa ko yung masama sa anak ko kaya siya biglang umalis Umamin na kayo. Wala kaming ginagawa masama sa kanya. Umalis lang siya bigla. Alam mo, pinapatunayan mo lang talaga Kitang-kita niya sa mga mata mo na kriminal ka, na may ginawa kang masama kay RJ. So napikon si Moira kaya na nagkasabunutan na sila, kasakitan. Talo dito si Moira kasi bagong offer siya sa ulo Nadala yung sugat niya, sumakit yung ulo niya Papatulan pa sana ni ni Chang Susan, pero humarang na si Annalyn. Tama na po, umalis na kayo, alis na. Walang napala si Moira, umalis na siya kasi nga hindi niya na nga talaga mahanap si Zoe.
Sumakay na siya ng sasakyan. Tapos nung nag-aalala si Moira kasi nga hindi nga sinasagot ni Zoe yung tawag. So tinawagin niya si Zoe at sinagot na nga nito ang tawag niya. Sabi niya, hello ma'am, nasaan ka na ba? Hinahanap kita, nandito ako sa bahay ni Annalyn. Nalaman ko wala ka naman. Ano ma'am, nandiyan ka? Diyan ka galing? Oo. Nasaan ka ba? Sunduin kita. Ma'am, okay lang ako, okay? Nihintay ko lang yung sakyan ko. Uwi na rin ako sa bahay. Sige, pangako mo sa akin na susunod ka sa bahay umuwi ka na rin agad. Tapos noon, sinabi naman ni Annalyn, okay lang ba kayo la? Okay lang ako no. Wala akong inuurungan. Yung bomba nga, hindi ko rin inurungan Naalala ko yung mga panahon na yung mayroong bomba sa ospital, di ba? Yan Susan talaga, nakakatawa. So ito na nga, nalobat yung cellphone ni Zoe. At pinagdiskitaan siya ng mga 3 lalaking lasing. Parang ganda yan. Nabastos siya, inihila siya. Hanggang sa gagahasain na nga siya dito. Ngayon biglang dumating si Melba. Iligtas siya ni Melba, pinagampas si Melba yung mga lasinggero sa kalsada. So napapasalamat si Zoe, sabi niya, ma'am, binigtas niyo ako, maraming salamat po Wala yun. Ba't ka ba kasi nandito? Delikado rito. Ma'am, nalobat po kasi yung cellphone ko Ay, tamang-tama, malapit lang dito yung bahay ko. Pwede ka makicharge. Talaga po ba? Oo. Dito, halika, sumunod ka sa akin. Malapit lang dito yung bahay ko. Pakikicharge ka lang naman, di ba? Sumunod tong si Zoe. Hanggang sa nakarating na nga sila sa bahay ni Melba. Sabi ni Melba, sensya ka na dito sa bahay ko. Medyo, maliit lang. Pero tama lang naman. O ito, pasok ka, tuloy ka. O ano ba? Ano ba gusto mong inumin? Kape o tubig? Huwag na po. Kumain na naman po ako. Hindi. Titimpla kita ng kape ha. Diyan ka lang. Sige, mag-charge ka. Dito mo isalpak. Diyan ka lang ha. So, itong si, Melba talagang nababaliw, no? Nagkakaroon siya ng hallucination dahil ang tingin niya kay Zoe, yung anak niyang nawalay sa kanya. So, ito yung dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso, araw ng Biyernes. Episode 313 na tayo. Magugulat tayo sa mga mangyayari dahil parang, ho-hostage na ni, Melba itong si Zoe. Natrap si Zoe sa bahay at napagtanto niya na nababaliw ito. Ngayon, nung tumawag siya kay Annalyn, dahil nga si Annalyn, nag-aalala sa kanya, inaalam niya kung nasan nga itong si Zoe. Biglang, hinablot ni Melba yung cellphone ni Zoe kasi nalaman niya na gusto nang umuwi nito at susunduin siya. Napasalita si Zoe, sabi niya, Aling Melba? Narinig yun ni Annalyn, kaya napatanong sa lola niya. Sabi niya, Lola, di ba kilala niyo po si Aling Melba? Oo. Alam niyo po ba yung bahay niya? So napuntahan ni Annalyn yung bahay ni Melba, no? At silang dalawa ngayon ang natrap. Hawak sila ngayon ni Melba, so yan ang dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso. Malalagay na naman sa peligro ang buhay nitong dalawa, sina Annalyn saka si Zoe, sa kamay naman ni Melba. Kaya yan ang dapat natin pakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin yung subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.